Hello! Kumusta lahat? Mga ka-network, mga kasabong at mga kasamahan natin dyan. Magandang araw sa atin lahat. Hopefully you are in good health right now. So, to be continue doon sa aking financial security training kung paano tayo magkaroon ng saving. At the same time, kung ano yung binibili nating stocks at kailan ba ako nag-umpisa sa aking COL doon sa aking stocks market o sa mutual fund. So, papakita ko sa inyo dito at saka yung dividend. So, sabihin natin, unti-unti ka lang magdedeposito, mag-invest para sa future mo at dandahan lang, huwag mamadali kasi alam naman natin, sa hirap ng panahon, minsan nga sa sahod natin, wala na yung tayong matitira, negative na. So, gusto ko lang i-encourage kayo na para mag-umpisa kayo sa inyong journey sa stocks, sa mutual fund, at unti-unti na makapag-save kahit negative ang sahod natin. Okay guys, share ko lang ha. Yan, nandito na po tayo sa aking email address. So ngayon, tingnan natin yung email address ko. Way back, dapat 2018 ako nakapag-umpisa. Kaso lang, medyo mahirap kasi yung dati yung membership at magbukas ng COL account kasi nasa offshore ako dati. Mahirap yung communication at the same time, kailangan mag-video call. Kasi wala ka sa Pilipinas, mag-opening account ka, kailangan mo mag-video call, ipapakita mo yung ID mo. So, hindi ko magawa yan dahil walang kamera. Bawal yung kamera sa offshore. Okay? So, 2019, nasa bakasyon ako. Since na nalalaman ko itong mga ganitong training at sa stocks through Brother Bo also, at saka through Rich Club. At the same time, chinecheck ko rin sa YouTube at nag-study rin ako, chinecheck ko rin yung COL Financial, kung ano bang company ang COL Financial. So yun pala yung COL Financial, doon ka pala pwedeng bumili ng mga stocks, mutual fund, at pwede ka mag-invest at mag-trading long term or gusto mo mag-trading daily or every hour. So guys, makita mo nyo dito, COL Financial 2019. Yan no? December 5, 2019 ako nagbayad sa aking account para magbukas na ako ng COL account para makapag-umpisa na ng trading or long term. Okay? So yan, congratulations. Yan, bilisan ko lang. Yan o. So yan, yung pangalan ko dyan. So, tuloy-tuloy yan at bumili ako ng ito yung confirmation niya. So let's say December 5, 2019. Ito yung acknowledgement. Makaka-receive ka ng text, email message information tungkol dun sa binayar mo. Biruin mo, ang binayad ko dyan, 3,000 pesos. Since nagbayad ako sa bangko, meron niyang deduction na charges, 25 peso. Ang lakas pa ng ulan dito, kasama ko pang misis ko dito. Pati yung mga kulit ko, yung dalawang kulit ko. Okay? So, yung pumasok lang sa COL account mismo, which is 2,975. Yun na yung unang deposito ko. So, unang pera ko sa COL Financial, which is excited ako kasi dati, bago ka makapagbukas ng COL Financial, 2018 yun, to 5,000 pesos makapagbukas ka. Pero, noong 2019, pwede ka na makapagbukas ng COL account sa halagang 1,000. Pwede ka na mag-trade, pwede ka na mag-long term investment. Okay? So, diyan ako nakapag-umpisa. Okay? So, yung 2,975 ko po, ang ginagawa ko diyan, tuloy lang natin. Yan. So, confirmation pa rin yan. Yan, binili ko siya. Kasi wala akong alam. Ang alam ko lang dati, basta bibili ako. Pag mayroon na pumasok na pera ko, let's say mayroon akong 3,000, bibili na ako talaga ng stocks. Ang unahin ko yung San Miguel. Nasa isipan ko, San Miguel kasi kumbaga malaking company.
So, yun, binili ko kaagad yung San Miguel, no? Ang binili ko 10 quantity 10, tapos ang price ng San Miguel noong 2019 December 10 1,590. So of course, meron tayong VAT diyan at mga charges. Yan, 0.24 saka yung commission plus VAT 20. So ang total na binabayaran mo which is 1,612.64. Yun yung unang bili ko sa stock. So meaning, base sa training, kung napanood mo yung financial training ko, financial security training, once na makapagbili ka ng share sa isang company, sa stocks, sa individual company, gaya nito, San Miguel, isa ka na po sa shareholder ng San Miguel Corporation. Kahit 10 lang yan. 10 shares ang binili ko. So yun yun. Kaya isa na ako shareholder. Kaya papapadalhan ako ng information, mga email tungkol dun sa mga meetings nila. Since isa kang shareholder, pwede ka makasali dun sa mga meeting through online. Kagaya ngayon sa Zoom, pwede ka umattend kasi papadalhan ka ng invitation. So lahat ng shareholder ng company, merong agenda, merong meeting ang board of director, kasama ka kasi isa ka sa shareholder. So yan ang kagandahan, guys. At next, bumili ako ng BPI. So yun, December 12, bumili ako ng BPI. So 10 share din ang binili ko sa halagang 89.85. So times 10 which is 898. So plus VAT at the same time charges, yun yung binayaran ko is 921. So yun, naubos na yung 2,975 ko po. So ganun siya, guys. Ganun lang kadali ang magbili at the same time savings for future at sa mga bata dyan, savings your journey kung gusto nyong gamitin after 15 years, 10 years, or 20 years. Kasi long-term investment tayo. Pag-usapan natin, pag long-term, kailangan 5 years yan. Kasi long-term. Yan ang malaga. So isipin natin long-term, hindi ka magti-trade. Pero once na matuto ka na, kaya pinapractice ko rin yung trading, kaya marami nila kung inaatinan na trading. So hindi natin pag-usapan dyan, ang usapan natin dito, yung paano ka mag-invest at saka long-term investment, itong ginagawa natin. So bibili ka ng stocks sa mga blue chips, mga top 10 company. Ngayon, or top 20, gumagana o nag-increase yung pera mo dyan, fluctuating, taas, baba, basta ang iniisip mo lang, hindi ka sasakit yung ulo mo, hindi ka kailangan magbukas sa yung online, sa yung COL account or kung anong account ang hawak mo, hindi mo na kailangan magbukas daily or minuto-minuto, oras-oras para titingnan mo tumaas ba yung shares mo, tumaas, bumaba ba, magkano ba ngayon yung close and open sa ating market. So hindi mo na isipin yun. Why? Because you're looking for long term. Okay, ang gagawin mo lang every month, kaya na sinasabi ko sa training, deposit monthly for your journey sa iyong future. So, dati nga, balikan ulit. Dati kung alam ko lang to, nag-umpisa ako sa abroad, way back 2002, kung alam ko nitong ganitong stocks pala, dapat nag-umpisa na ako. So kaso lang hindi ko alam. At the same time, maybe yung mindset ko hindi pa talaga naka-align sa larangan ng entrepreneurial mindset. So kailangan kasi natin baguhin muna natin yung mindset natin. So kung ikaw ang mindset mo talagang gastos lang, inom, waldas, biyahe, ganito, ganyan, kung anong mga klaseng ginagawa mo, kahit na negative yung pera mo tuwing sahod, hala, sige, tuloy-tuloy lang gastos at utang dito, utang doon. So, ganun guys. Mindsetting lang ang kailangan natin. You need to change your mindset. Okay? So, we proceed. Yan. So, yun yung unang-unang COL account ko.
So makikita mo dyan, yan o. So BPI at saka San Miguel Corporation. So 2,392 total equities. So total portfolio way back this January 9. So bumalik na ako dyan sa abroad, January 9, nag-umpisa na ako. So unti-unti. So ang inisip ko dyan, kailangan every month makapag-deposito ako dyan sa COL account para bibili ng stocks or neither mutual fund. Okay? So next, so nag-confirm, bumili din ako ng noong January 16 ito, bumili ako ng MBT. So MBT, that is Metrobank, 10 shares ulit, worth 64.60. So ito yung gross niya and a total niya 668. So kumbaga nagdeposito ako ng 5,000 and next following month, January, bumili ako ulit ng panibagong stocks. So isa naman ako ng shareholder sa Metrobank. So ang pinaka-importante ito guys, malaman mo rin to paano ka bibili. Huwag mong ipunin yung stocks mo. Let's say, kagaya ko, bumili na ako ng BPI, bumili na ako ng Metrobank, tapos bibili na ako ng another bank institution. So wag ganun. Dapat i-separate mo. Don't put your egg in one basket. Okay? So gaya nga, bili ka sa bank, bili ka sa power, bili ka sa mga real estate. So ganun, kailangan nakaseparate siya. So yun yung natutunan ko rin sa mga trainings. Huwag mong isabay dyan sa isang stocks lang na si bangko. Gaya ko na 2 bangko na ko dyan. Okay? So yun. Ano to? Bumili ako ng, ito yung umpisa ko, bumili na ako ng Philippine Equity PSE Index Fund. So February 19, 2020, purchase, nag-invest ako ng 1,000 pesos. So number of shares, 4.93. So shares of purchase, 203. So yan. Dito kasi, pwede kang bumili dito, mag-umpisa ka sa halagang 1,000. Meron kayong din makikita dyan, 500. Pwede kang bumili ng 500 pesos at yung succeeding 100 pesos na lang. Once na makapag-umpisa ka na ng 1,000, unang bili mo 1,000, yung iba naman, unang bili mo 500, pero succeeding na bili mo, pwede ka na 100 as long as na nakapag-umpisa ka ng ganyan. Okay? So yun yung umpisa ko sa mutual fund. So another, bumili ako ulit, February 20, ito naman Sun Life Money Market. So worth 300 pesos. Yan. Kasi ito sa Sun Life Prosperity Money Market, pwede ka magbili dito ng 100 lang. Okay? So 100. So since meron pa sobra yung pera ko, binili ko dito 300. At ang pinaka-importante dito guys, sa account mo, let's say kung meron kang brokerage, meron ka ng COL account, siruhin mo talaga hanggang maaari or point matitira na lang. I-invest mo talaga yung pera mo sa araw na yan. Let's say nagdeposito ka ng isang 5,000 or 3,000 or 1,000. Yung 1,000 na yan or 5,000 na yan, kailangan ubusin mo yan, bilhin mo yan, ibili mo yan ng product or ng stocks or mutual fund on the spot or next day. Huwag mong paabutin ng 1 buwan bago mo ititingga mo lang doon. Hindi yan tutubo. Hindi yan bangko. Okay? So yung pera na yan, kailangan i-purchase mo sa mutual fund or either sa stocks para mag-umpisa na yan, either tataas, aangat, tataas, angat, tataas, angat. Nakapag-start ka na. Okay? Now, next. Mga pictures natin yan sa Qatar. So, bumili din ako ng Cebu Pacific. Kaso lang ngayon, medyo lugi na ngayon dahil sa pandemic. Cebu Pacific ngayon, yung airlines ngayon, tabla na, wala nang pera. Okay? So, naubos na lahat. So, yun ang pinakamahalaga dyan. Okay? So, now, Cebu
75 ang shares, 10, 755 pesos, and then 777. Yun yung binili ko. 10 shares lang din. So, unti-unti lang tayo guys, hindi tayo biglaan kasi yung pera natin, sabi ko nga, negative yung pera ko. Lahat yan, negative. Tuwing sasahod ka, loan, credit card, gastusan sa Pilipinas, bayaran sa school, lahat yun. So, paano ka nakakain? So, paano ka pa makapag-savings? So, ang malaga dito, kahit marami kang utang, makapag-umpisa ka. Ang utang nandyan lang yan. At ang savings mo dito, tuloy-tuloy, kahit papano, meron kang nilalagay. Either 1,000, next month, 2,000, next month, 1,000 ulit, next month, 1,000, next month, medyo malaki-laki, 3,000, 5,000, or 10,000. Yan ang mahalaga, makapag-umpisa tayo. Huwag natin patulugin yung pera natin at huwag mong hayaan na talagang wala kang inumpisahan na investment. Kahit anong mangyari guys, kahit puro tayo utang, lubog na tayo pag umalon nga, pag umalon yung dagat, kunting hinga lang, lubog ka na. So, yan tayo. So, ngayon, sinishare ko ito sa inyo para magkaroon at kayo ng inspiration at change mindset. Kahit ako, sabihin nyo kung yung iba dyan nakakilala sa akin, yan si Ray, lubog yan sa utang. Hindi nga basta-basta makapagbayad yan. Pero, wala naman ako inagrabyado sa tao. Lahat yan, kapag may utang ka sa tao, bayaran mo. May agrabyado lang ako sa mga bangko, sa mga institusyon. Okay? So, but anyway, we will continue. We will pay, but you need to start investment. Okay? Then, yan, money market, bumili ako ulit. 500 sa Sun Life, March 3. At makikita nyo dito, bumili na ako ng Sun Life Equity, 1,000, March 12, 324. Ang NAV niya, acknowledgement na yan, mga acknowledgement. Sa binili ko, sa balikan natin yun, mga acknowledgement niya, no? So, acknowledge, nagdeposito ako ng 10,000, yan, 10,000. So, March 27. Tapos, acknowledge, bumili, credited naman. So, ganun lang guys. Kailangan lang natin magkaroon ng investment. Kaya yan, 4,000 dineposito ko, 1,000, 2,000, 5,000, 10. Yan, mga ganun lang. Kailangan lang natin makapag-upisa. So, ngayon, ito, nakikita nyo, dividend, MBT. So, binigyan ako ng dividendo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang company na binilhan nyo ng stocks, ng shares, ay bibigyan kayo ng dividend. So, yung dividend ko, which is dividendo sa MBT Metrobank. So, since na meron akong shares na 20, one share, so yan, 20. So, ang net income ko, 18. So, depende yan, guys. Kung malaki ang shares mo, of course, malaki yung dividendo mo. Eh, kung maliit lang yung shares ko, o de, konti lang din. So, at least, may income. At least, nakapag-umpisa. At least, tumutubo, tumataas, ganun lang. So, another dividend. So, subscribe. So, bumili ako ulit ng... So, tingnan natin yung mga dividendo dito, dividend. Yan, sa SMC, di ba? Bumili ako ng 10 shares. So, sa aking 10 shares, so meron siya sa cash dividend ng per shares, 0.35. So, meron akong 10 shares. So, i-times mo lang yan. Yun yung ibibigay nila sa iyo. 350 plus reduce yung withholding tax, meron kang 315. So, ganun lang siya, guys. Kung lumaki yan, palakihan mo, at lalaki pa talaga yan. Okay, so another deposit ako noong May 4.
2020, so 5,000. Ngayon, bumili ako ng URC. So, Universal Ropina Corporation, May 6, 2020. So, 10 shares. Ang price niya, 126. So, it's total of 1,200. So, sa 2,000 mo, ang dami mo na mabili. Makabili na ka ng stocks. Ang sobra, ilagay mo sa mutual fund. Ganun ang ginagawa ko. So, stocks, ang sobra, mutual fund. So, let's say, gaya ngayon, itong buwan na to, nagdeposito ako ng 3,000. For example, yung 3,000 ko, binili ko ng Abuitis Power. So, 2,000 plus. So, ang sobra nun, binili ko sa mutual fund. So, ganun lang guys. So, adjustment, confirmation. So, yan. Sa URC, ito yung dividend ng URC, dividendo ng URC. Yan. June 27, January 2020. So, number of shares, 1.65. Malaki-laki ang shares nila. So, cash dividend. So, ito yung nakakuha ko, 1485. So, itong 1485, papasok to sa account mo, madagdag to kung magkano yung equity mo. So, let's say meron kang natira doon sa account mo, 40. So, dagdagan niya to, idagdag niya to. So, maging 54 na siya. So, okay guys. Ganun lang siya. So yan. Deposit, 1.3. So, bumili ng URC. Tapos, bumili ako ng SMPH. Yan, SM Prime. So, tapos meron akong nakuhang dividendo na 16.65. Malaki-laki yung nakuha ko. Mga ganun lang. Yan, another SMC naman ulit. Dividendo ng SMC. Tapos nag-subscribe na ako ng mutual fund. Tapos bumili ako ng GMA 7. Yan, December 10. So worth 100 share. Kasi magkano lang yung price ng GMA 7? 6.02. So worth 600 lang yan. 100 shares. Depende yan sa shares, guys. Okay? So yan. So ipakita ko sa inyo yung last na nag-debit sa akin. Okay? So yan, ito yung June 1, 2021. Bumili ako, ito yung sobra sa binili ko na sa 3,000 pesos ko na dineposito ko. So, since meron pang natirang 722, binili ko siya ulit dito sa sa mutual fund. So, ngayon makikita mo dito, pakita ko lang dito. So, May 18. So, May 12. Yan. Tapos, next. Yan. Ito yung May 31, 2021. So, nagdeposito ko ng 3,000 dyan. Binili ko 100 shares dito sa Abuitis Power Corporation worth 2,277. So, yun guys. Ganun lang kadali. So, it's better to start than nothing. So, mas maganda maumpisahan mo, dandahan. Ngayon, magbukas ka ng account ng COL or any brokerage na pwede ka makapagbili ng mutual fund, stocks, bonds, at yung 1,000 pesos mo pwede na makapag-umpisa sa savings. Huwag ilagay sa bangko. Kasi ang bangko, experience na natin yan. Pero, kapag marami kang pera, wala namang problema. Kasi, ang bangko, pwede yan, ilagay mo yung pera for emergency. Anytime kasi sa bangko, pwede ka mag-withdraw. Unless, kasi dito sa stocks natin, para sa kaalaman sa lahat, dito sa mutual fund natin, sa stocks natin, hindi mo ito ma-withdraw on the spot. It takes 2 days to 3 days. Ipaprocess pa yan, approvean,
to confirm, i-confirm pa yan kung ikaw talaga plus bangko mo, saka ipapadala sa bangko mo, account mo. So, ganun siya guys. Ang malaga dito, gaya nga, ulit-ulitin ko, kahit negative ang sahod mo ngayon, tuwing every month wala kang matatanggap na sahod na zero, another pangutang ulit, unahin mo talaga yung savings mo. Investment pala, hindi savings. Mag-invest ka dito. Kasi hindi lang ito para sa'yo, para din to sa pamilya mo, para din sa future natin. So, ito, sinishare ko lang talaga to. Bakit? Gusto ko rin makatulong at makapag-inspire sa mga tao na wala pang idea. Kagaya ng parents ko, walang idea sa larangan ng ganitong stocks market, stock exchange, mutual fund. At ngayon ako, natuto ako, nakita ko itong opportunity na to. Bakit hindi natin aralin at bakit natin hindi alamin? Sayang yun. Bakit yung mga mayayaman ay lalong yumayaman? Ang dahilan pala, kasi alam nila tong ganitong larangan na business. Samantala tayo, kaya tayo naghirap, laging nagpupur, kasi ang alam natin, bangko lang. Ito pala, yung pera, money works for you. So, let money works for you. To start small, that can start your journey in a better life. Kagaya ko, umpisahan ko rin. Sabay-sabay tayo mangarap, sabay-sabay tayo mag-aral. At the same time, maturuan natin yung mga anak natin para pag sila naman na magkaroon sila ng ganito idea at pag mag-asawa na sila, alam nila paano mag-invest at yung mindsetting nila ay nagbago. So just the important thing is to change your mindset. So aralin natin at tuloy-tuloy lang yung learning. So wag magsawa, kailangan may investment. Okay guys, see you soon, and of course sa mga baguhan dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe and share to your colleagues and friends para magkaroon sila ng idea or at the same time maybe ma-inspired sila sa aking mga training at ma-inspired sila sa aking personal life at gusto nyong tingnan, panoorin yung buong buhay ko dyan, personal life nandyan sa aking YouTube channel. Okay, bye-bye. Grace be with you all.